Ay naku Manong, ka-senior ko, 69 years old. Natangayan ng malaking halaga. Alam niyo kung magkano? Eto. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noy's Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Pasensya na po kayo sa likod ko po. Ito po yung binibenta ko pong mga lumang damit. Ginagarage sale po. Alam niyo naman na malapit-lapit na kaming ibang lugar. Kalungkot, di ba, no? 60 years ako rito tumira. Tapos, ngayon ko na, nalulungkot ako. Mga kababayan ko, itong topic natin ngayon. Naghangad ka ng malaki. Panoorin nyo na lang yung balita, grabe. May mga kababayan talaga tayong hindi natin mapigilan na magkamal ng malaking halaga, pero ang kapalit, eto. Parang bula ang higit 1 milyong piso ng lalaking na biktima ng love scam sa Baguio City. Pinadala niya ng pera ang babaeng nakilala niya online, kapalit ng isang package na may pera't alahas. Nasa front. Manong, ang pera po hindi pinapadala sa package. Winawari yan o kaya dinideposit sa bangko. Di ba? Hindi ka nagkonsulta sa mga kamag-anak mo diyan. Ano ba 1 milyon mo? Retirement mo ba yan? O di parang talaga naglahong naglahong parang bula yung pinaghirapan mo. Ang dahilan kasi may mga iba tayong mga kababayan na didiretsuhin ko na po. Pasensya na po Sakim sa pera. Greed for money nga. O ano nangyari kay Manong? Medyo maganda pa ata yung babae. Nakakaligawan. Medyo inakit, mga kababayan ko. Ano nangyari nga sa'yo? Pinabalitang niya, si Reniel Pawi. Dumulog sa tanggapan ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ang 69 years old na si Baba. Hindi niya tunay na pangalan. Nabiktima siya ng love scam at package scam. Ayon kay Baba, nagsimula ito. Ayan, yung love scam, usong-uso yan. Sorry po hindi naman lahat po. Talagang may mga Pilipina tayo, may mga kababayan tayo mga Pilipina na gusto naman mga pangasawa ng banyaga. Walang problema doon. Walang problema po ron ganyan talaga, may mga nai-inlove Pero sa panahon ngayon, meron po ako dating yaya ng aking kapatid, hindi ko nababanggitin yung pangalan, Afam ba? American Family. Pinakitaan po siya ng napakagwapong lalaki. Mabuti na lang, medyo may isip din yung yaya ng aking ate. Ni-research niya, siguro may kamag-anak na IT graduate. Ayun, hindi yung mukha niya mga kababayan ko kung hindi isang taga-Africa. Hindi ko na babanggitin yung country. Basta taga-Africa mga kababayan ko. Tsaka pala, hindi yung artist tayo ng Hollywood star. Buti na lang. Kaya, huwag kayong paloloko. Send me the money, I will send you back. Ganun. Marami nangyayaring ganyan. Kunyari, nasa airport ako, kailangan ko I need 20,000 pesos just to pay these taxes. Ganun. Natuto na kayo at tayo. Makatanggap siya ng mensahe mula sa isang babae na nagpakilalang sundalo mula sa bansang Yemen. Hindi ko naman pinapansin mo umpisa. Parang nag-friend siya muna. Tapos ang dami niyang sinasabi, ganyan-ganyan. Tapos pati yung biodata niya nandyan, pati family background, patay daw yung parents niya, patay yung asawa niya. Meron siyang daughter. Parang gusto niya makipag-have a relationship with me. Gusto makipagrelasyon. Ano nangyari sa'yo? Dapat ng mga ganyan, nagtatanong ka muna sa mga policeman lang, sa mga barangay, mga kamag-anak mo. Hindi ka nagtanong Basta, binigay mo kagad yung 1 million pesos mo. Sa bagay, ang kapalit, package na pera na worth $2 million. Sinong siraulo magpapadala ng $2 million through package? Yun lang, red flag na So,
Abot langit ang tuwa nito, lalo pat nagkakamabutihan na sila. Pero nagtaka ang ilang kaanak nito nang hingan na siya ng pera. Pinangakuan kasi siya ng babae ng package na naglalaman ng 2 milyong dolyar at mga alahas. Pero nang tanongin na ni Baba kung nasaan ang ipinangakong package, hiningan pa ulit siya ng pera. At yan. Sorry. Sa katakawan sa pera. Kasakiman. Ako nga may nag-i-email sa akin, Tesla daw nanalo daw ako ng $250,000. Hindi ko papansinin yan. Kalokohan yan. Gamitin yung utak nyo. Pag may nagsisend sa'yo ng mga ganyan, na email, mga, spam yan kaya scam yan nga. Huwag nyo papansinin. I-block nyo na lang or basta, ignore them na lang. Tingnan mo nangyari kay Manong. Retirement na yung ata or di ko alam kung baka may negosyo yan. Ano nangyari? Naglahong parang bula ang kanyang pagkabuhay, ang kanyang salapi. Tingnan mo. Kaya, yung mga iba dyan yung mga kaibigan ko, matatalino ng mga kasama ko dyan, hindi basta-basta maniniwala dyan Meron nga yung hindi pa uso yung smartphone, through text lang nanalo ka ng 200,000 pesos. Aba, wala na yung auntie ko. Yung kapatid niya, pinatulan ba naman? Nagpadala ng 10,000. Ano nangyari 10,000? Goodbye. Ito na napagtanto niyang na-scam na pala siya. Ayon sa mga otoridad, madalas daw mabiktima ng ganitong mga modus ang mga matatanda. Kasi parang ito na lang yung naghahanap sila ng... Sorry sa word may iba tayong mga kababayan ng mga senior, mga kalalakihan, na yung last nila, yung kalitut. Ano nangyari? Sorry sa 1 million. Past time nila, wala siya lang masyado ginagawa. More on sa online sila, kaya sila po yung mostly na nabibiktima dito. Tama. Sadly, we have a high number of senior citizens na yung iba, hindi man techie, they also know how to browse pages, how to read ads, and sadly, yung mga, syempre, meron tayong mga retiree. I don't know kung matitrace pa yun. Pwedeng taga ibang bansa or pwedeng dito lang sa Pilipinas. Karamihan kasi mga kababayan ko, sorry bandang Africa. Malalaman ba yan ng mga expert yan yung IP address nila? Matatalino na rin mga IT expert. Hindi nila matitrace yan. Tinanong ko sa anak ko IT kasi. Minsan talagang ang gagaling nila. Matagal na yan nangyayari mga kababayan ko. Napakatagal na yan. At marami pa rin nagpapaloko. Dahil sa last. Sus, Panginoon ko. Manong, sayang. Or income earners pa. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa kaso ni Baba. Nagbabalita. Ayan. Aral na yan sa inyo mga babae ko, yung gustong kumita ng pera. Doon pa lang sa sinabi ng babae na parang naging online niya kaibigan niya or close niya, parang online girlfriend. Doon pa lang sa $2 million sa package, ipapadala sa kahon yung $2 million. Siyempre matitrace ang custom yun. Kung sakali lang hindi mo gagawin yun. Kung sa ibang bansa, ilang piraso tag $100 yun, yung 2 million. Ay, nako Manong. Huwag yung papatulan yan, nako. Ilaan nyo na lang yung natitirang buhay nyo. Ito mo, 69 na si Manong. Tanda sa akin ng 7 taon lang yan. Tapos nagpaloko, paano mo napadala yung 1 million? Baka through bank. Hindi mo pwede mapadala yung 1 million pesos mo sa true package. You have to deposit that money. Ay, si Manong, hindi lang ng konsulta. Pasensya na, pero na yan, maging lesson na sa atin. Maraming, hanggang ngayon, may mga nai-scam pa rin Pag-uusapan natin mga babayan ko, grabe, ang AI ngayon, i-explain ko sa inyo, may mga naloloko na rin na bibili ka ng produkto, yung website pala is fake. Padadalan ka ng resibo, yung pala fake din. Dahil ang ginawa nila is artificial intelligence, mga kababayan ko. Ang sakit, no?
pinaghirapan mo tapos maglalaho rin na parang bula yung pera mo. O yun lang ha. Shoutout doon sa mga kaibigan ko dyan, mga OFW. Lalo na ng OFW. Mamimili rin kayo. Alam ko, may mga ibang kaibigan ako dyan na medyo gustong guminawa ang buhay o ma-in love sila. Mag-iingat din kayo ha. Mag-research din kayo ha. Maski dito sa Pilipinas, mag-ingat-ingat kayo ha. Salamat po. Like, share, and subscribe na lang ha. Salamat. Bye.